Uy, narinig mo na siguro yung pamilyar na linya. Libre kita. Napakasarap pakinggan, no? Pero sandali lang. Libre ba talaga? Ako si Mark ng Money Smart PH at ngayon bubuksan natin ang mata sa katotohanan tungkol sa salitang libre. Alam mo bang tayong mga Pinoy, sobrang hilig natin sa libre? Libre load, libre shipping, libre treat sa barkada, para bang nasa DNA na natin to. Pero may hindi tayo napapansin. Lahat ng libre, may kapalit. Halimbawa, yung libre shipping na binibida ng online shops, tingnan mo mabuti yung presyo ng item. Mas mahal, di ba? Kasi hindi naman libre yun talaga. Kasama na sa presyo yung shipping fee o yung libre mong treat sa barkada. Oo nga, hero ka ng gabi. Pero kinabukasan, ikaw naman ang naghahabol ng pera para sa mga bills mo. Napaisip ka na ba kung ilang beses ka nang nalibre ng iba versus ilang beses kang naglibre? Sigurado ako, mas madalas ikaw ang nagbibigay. Kaya nga dapat baguhin natin ang mindset natin tungkol sa libre. Hindi yan magic word na biglang lalabas ang pera sa kawalan. May nagbabayad pa rin dyan. At madalas, ikaw yon. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging kuripot ka na. Hindi. Ang punto ko lang, maging matalino tayo sa pagbibigay. Ito ang mga diskarte na pwede mong gawin. Una, huwag agad-agad magpadala sa salitang libre. Suriin mo muna kung worth it ba talaga. Kung may libre shipping pero mas mahal naman ang item ng 200 pesos, di lugi ka pa. Pangalawa, gumawa ka ng specific budget para sa pakikisama. Pwedeng may monthly treat fund ka. Kapag ubos na yon, okay lang mag-pass sa mga libre-libre. Hindi naman kailangang ikaw palagi ang tagasagot. Pangatlo, piliin mo kung kailan ka magbibigay. Birthday ng best friend mo? Go! Random Tuesday na gusto lang ng office mate mo ng milk tea? Baka pwedeng pass muna. Tandaan mo, hindi ka ATM machine na laging handa magbigay ng libre. Okay lang mag-set ng boundaries. Mas maganda nga yon. Kasi kapag talagang naglibre ka, alam nilang special occasion yon. At isa pa, yung tunay na kaibigan, hindi ka pipilitin maglibre kung alam nilang hindi mo kaya. Kung may namimilit sa'yo, baka time na para i-evaluate yung friendship na yan. Sa susunod na video natin, mas laliman pa natin to. Pag-uusapan natin kung bakit ang pakikisama madalas na uuwi sa pagkaubos ng ipon. Abangan yan! Ako si Mark ng Money Smart PH. I-like, share, at i-subscribe ang channel para laging updated sa mga tips kung paano maging wise sa pera. Remember, hindi lahat ng libre ay worth it. Mas magandang may ipon ka kaysa puro libre ka. See you sa next video!